Sa showbiz saksi na insulto ang Filipino-French actress na si Solenn Youssef sa pagkakabansag umano sa kanya ng isang French TV network na bimbo o babaeng walang alam. Isa kasi si Solenn sa mga itinampok sa documentary na pinamagatang Drug Lords, Gangsters, and Bimbos na pinalabas sa French channel M6. Pinakita raw dito si Solenn at kanyang showbiz friends na gumigimik sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Di raw niya akalaing dahil dito matatawag siya isang bimbo, lalo pa tinulungan daw niya makapag-ikot ng Pilipinas ang French crew na gumawa po ng docu. Gusto ngayon ng dating Survivor Philippines castaway na mag-sorry sa kanya ang mga gumawa ng docu. Sinisika pa rin ng GMA News na makuha ang panig ng French channel M6 ukol sa issue. And all of us, and especially my friends, are all very smart people, very well-respected, very, well-grounded, well-behaved. I find it a bit offensive that they would treat the documentarian that way and then edit it to make us sound like dumb, stupid girls. Inspiring naman ang kwento ng isa nating kababayan ng kanyang may bahay na inilaan ang kanilang buhay para sa pagpaaral ng mga batang palaboy. Sino nga bang mag-aakalang ang kanilang matagumpay na misyon? Nag-umpisa lamang sa 20 pesos. Ang kanilang kwento una sa saksi. Sa 20 pesos, nagsimula ang panata ni Ray at ng kanyang asawa. Panatang tumulong sa mga batang palaboy sa kalsada. Ang halagang yan daw lang kasi ang laman ng wallet ni Ray nang minsang pukawi ng kanyang atensyon ng mga nagpapalaboy-laboy na bata sa daan. Dumukot ako sa wallet ko dahil nakatingin lang silang ganyan, nakakita ako ng 20 pesos. That was the content of my wallet in 1979. At sabi ko, if you're willing, magpatak-patak tayo at magpaaral ng isang grade 6 ngayon who will not be able to study sa high school kasi mahirap lang. Ang karanasang ito ang nag-udyo kay Ray na itatag ang Alay Foundation na ngayon nakapagpatapos na ng mahigit 80 mga scholar sa kolehiyo. At isa sa mga mapapalad na scholar ng foundation, si Giselle, na galing sa naghihikahos na pamilya. Pero sa tulong pinansyal ng foundation, nakapagtapos siya ng kolehiyo. Very thankful ako kay Tito Ray kasi kung di dahil sa, di ba nagtario siya ng scholarship, kung di dahil sa kanya rin siguro hindi ko matutupad yung dream ko. Kung nasan man ako ngayon dahil din sa foundation yun. At tuloy-tuloy ang pagtulong ni Ray sa mga kapuspalad. Pati kanyang trabaho bilang Human Resources Director, iniwan niya para mag-full-time sa kanyang layunin. Dumating pa nga sa puntong pati mismo ang kanyang sariling bahay, ibinukas niya sa mga palaboy na bata. Hanggang sa noong 2006, itinayo naman niya ang Tahanan ng Pagmamahal, isang bahay ampunan para sa mga inabandonang bata. Saya po. Maganda po at marami pong natutulungan. Pinaaral po kami. Tinuring po kaming maging anak kahit hindi nila tunay na anak. Nagpapasalamat po ako kasi po nag-aaral po ako kung wala po sila Tito Ray. Hindi po ako makakapag-aral. Kasi po nag-asawa po si Mama, pinagpalit kami. Sa tagumpay ng mga foundation ni Ray, tila malayong isipin nagsimula ang lahat sa 20 pesos lamang. The reward is not popularity, not whatever, kundi intrinsic. Na natutuwa ako, I'm making a little difference in my little world. At kasama ko yung pamilya ko. Makikiga, susunod na po ang Reporter's Notebook at yan ang mga pangyayaring tinutukan ng yung nag-iisang liga ng katotohanan. Ako naman, Arnold Club. At sa pamamagitan ng Newscoop, Twitter at Facebook, pwede po kayong maging bahagi ng paghahatid namin ng mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, walang bahid politika. Serbisyong totoo pa lamang. Ako po si Vicky Morales. Hanggang bukas, sama-sama tayo magiging saksi!